Naharap naman ngayon si Makati Mayor Junjun Binay sa panibagong reklamong graft na inihain sa Ombudsman. Nag-ugat po ang reklamo sa sabungan na dating ipinasara ng alkalde at kalaunay pinayagan daw na muling buksan sa pamumuno ng umunoy dummy ng mga Binay. Nakatutok si Ruth Cabal, exclusive. Pag ako napupunta rito, nananalo ko sa halalan. Sana itong pagkakasipot ko ngayong gabi, talagang magsabing mananalo tayo sa dadating na halalan. Marami. Kuha ang bidyong ito noong 2009 sa Makati Cockpit Sports Arena, isang taon bago pa tumakbo at manalong vice-presidente ang nooy mayor ng Makati na si Jejomar Binay. Kasama sa video si dating Vice Mayor Ernesto Mercado at ang operator ng sabungang si Jose Orillaza. Pero ang lugar na tinukoy ni Binay na tila alas niya sa eleksyon, naging kontrobersyal nang pinasara ng anak niyang si Mayor Junjun Binay noong 2011. Sabi noon ni Mayor Binay, iligal ang operasyon ng sabungan ni Orillaza dahil hindi ito nagbabayad ng tamang buwis at walang mayor's permit. 2014 nabuksan ulit ang sabungan sa ilalim ng bagong operator. Kanina nagsampa ng reklamong graft sa Ombudsman si Orillaza laban kina Mayor Junjun at sa iba pang opisyal ng Makati. Kinukwestiyon ni Orillaza ang pagbibigay ng prangkisa sa bagong operator ng sabungan kahit na ang kanyang WTJ Sports and Amusement Corporation daw ang may hawak ng prangkisa hanggang 2025. Tila minadali at napaboran lang daw ang bagong operator ng sabungan na isang Gerald Go na dati raw tauhan ni Orillaza. May 9, 2014 daw nagsumite si Go ng letter of intent o sulat para ipahiwatig ang interes niyang mag-operate ng isang sabungan. May 27 sa parehong taon kahit daw wala pa ang ibang kailangang dokumento, mula first reading naipasa na agad ng araw din yon ng ordinansa para mabigyan ng prangkisa si Go na i-operate ang sabungan. Posible pong may katiwalian dahil tila minadali nila ang pag-aproba o pagpasa ng mga ng mga ordinansa kahit kulang pa ang mga requirements o mga papeles. Pinastrack po nila ang lahat. Pati ho yung pagkakansela ho ng aming prangkisa ay hindi ho kami binigyan ng notice. Giit pa ni Orillaza, dami lang naman daw ang bagong operator na si Go tulad niya. Umamin noon si Orillaza sa Senado na tumayong dami siya bilang presidente ng Omni Security na pag-aari raw ng mga Binay. Kalakip ng reklamo ni Orillaza ang umano'y affidavit ni Go na nagsasabing ang tunay na nagpabukas daw muli ng sabungan ay sina Atty. Magdaleno Mendoza na City Administrator ngayon at Konsehal Ferdy Eusebio. Nautusan lang daw si Go na pumirma sa mga dokumento. Pirmado at may notaryo ang affidavit ni Go. Patuloy na hinahanap ng GMA News para makuna ng pahayag sina Go, Atty. Mendoza at Councilor Eusebio. Sabi naman ng tagapagsalita ni Mayor Junjun, dati nang nagsampa ng kaso sina Orillaza sa Ombudsman, kaugnay na rin ang operasyon ng sabungan. Pero binasura ito noong 2013. It's still part of the demolition against Makati. And dire-diretso pa rin kami nagsasabi na hindi rin sila titigil hanggat naghahanap pa rin sila ng pagkakataon. Siraan pa rin ang ating punong lungsod at syempre ang ating Vice President. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.